Nagulat si Li Yunxiao hanggang sa nakagalaw si Liang Yuyi ay napansin niya ang kanyang pag-iral. Agad siyang naglabas ng daloy ng mental power mula sa pagitan ng kanyang mga kilay, na nagpaikot sa paligid at nag-teleport ng kanyang sarili palayo sa pag-iwas sa Sword Shi. Nayanig din ng mga tao, ito ay isang napakalakas na kasanayan na 8 tier na alchemist lamang ang maaaring gumanap. Ang boses ni Liang Yuyi ay nagmula sa langit, malinaw na nagulat din siya sa biglaang pag-teleport ni Li Yunxiao pagkatapos noon ay hindi na niya mahuli ang anumang bakas sa kanya. Hindi naman napigilan ni Ren Guangzheng ang sarili nitong mapamura, ang dalawang ito ay may trump card pa rin, si Li Yunxiao ay isang 8th tier alchemist, kaya maaari talaga siyang mag-teleport. Ang kanyang mga tinura ay nagulantang ang lahat, ay kanilang iniisip na kung siya ay talagang isang 8th tier great alchemist, na makakalaban ni Lao Ai sa alchemy arts pagkatapos noon. Lahat ng nag-iisip nito ay nalilito ay ang Tianyuan Trading Company ay magiging pinakamalaking dark horse. Kahit na matalo siya kay Liang Yuyi, mababawasan lang nito ng 1 puntos ang kanyang score. Sa lakas na ipinakita ni Li Yunxiao sa ngayon, hindi lang siya ayos sa mga araw ng yen sa parehong langit, ngunit mayroon pa siyang mood na makipaglaro at itago ang kanyang mga galaw. Maliban sa 7-chamber commerce maaaring talunin siya maliban kay Li Faiyu. Kahit ang mga mata ni Li Faiyu ay napuno ng kataimtiman, wala siyang kahit kititing na tiwala sa kanyang puso. Kaya paano kung isa siyang 8th tier na dakilang alchemist? Huwag mag-alala na si Li Yunxiao ay mamamatay sa labanang ito. Biglang, ngunit si Xu Danhe ay nagpakawala ng malamig na boses ng alingawngaw sa lugar. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa arena, at siya ay tila puno ng kumpiyansa. Nataranta ang lahat. Paano kaya mananalo si Liang Yuyi kung kahit isang napakalakas na galaw tulad ng mga Ten Sons Heaven ay hindi niya napinsala si Li Yunxiao base ba ito sa misteryosong teknik ng pagkawala? Ang mga sinag ng espada ni Liang Yuyi ay patuloy na bumaril mula sa hindi maipaliwanag na direksyon. Ngunit hindi ito nahuli ni Li Yunxiao ng maaga. Pagkaraan ng ilang pag-ikot, pabilis ng pabilis ang pag-atake ni Liang Yuyi, na nag-iiwan lamang ng mga anino ng kanyang espada at umiiwas si Li Yunxiao. At kung ano ang nangyayari kay Liang Yuyi sa mga oras na ito. Ngunit si Chen Wudi ay may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Hindi niya maramdaman ang pag-iral ng kanyang kalaban, ngunit ang mga sword light na yun ay totoong-totoo. Kung siya ay nasa arena, matagal na siyang natapos. Mataimtim din ang ekspresyon ni Zhang Chong habang ito'y nanunood. Napaisip ito at anong kakaibang secret technique na yun. Kahit siya ay hindi niya mahuli ang pag-iral niya. Masyado siyang curious sa mga nangyayari, hindi pa siya nakakita ng ganyang movement technique sa martial skills ng Empyrean One Pavilion, baka may ibang master si Liang Yuyi master. Sa sandaling ito, kahit na ang mukha ni Mo Xiaochuan at Hao Lian ay naging seryoso. Kahit na sa kanilang mga cultivation bases, hindi nila makita ang sitwasyon, kahit na hindi nila akalain na matatalo si Li Yunxiao, hindi sila maaaring patuloy na masangkot sa labanang ito. Ngunit si Li Yunxiao naman ay umiwas dito at doon, at kahit na kaya niyang mag-teleport, at hindi nagtagal ay nahulog siya sa isang dehadong sitwasyon. Kahit na nararamdaman niya ito, hindi siya pamilyar sa sitwasyong ito. At sinabi pa nito na si Yinglu, buti na lang hindi siya pwedeng maging disciple ng taong yun. Ito ay dapat na isang katulad na sitwasyon na ginaya ng ilang lihim na teknik. Biglang tumahimik si Li Yunxiao at dahan-daang sinabing may ngiti sa kanyang labi. Ang atake niya ay mabangis pa rin gaya ng dati. Ibig sabihin ay hindi malayo sa kanya ang tunay niyang katawan, sa katunayan, itong galaw niya ay napakadaling masira, at kung naniniwala ba siya sa kanya. Kahit na mula ng kabisado niya ang secret technique na ito, walang sino man ang nakasira nito. Ang boses ni Liang Yuyi ay umalingawngaw sa arena, gayunpaman, ang bawat salita ay nagmula sa iba't ibang direksyon, kaya mahirap unawain. Ngunit napasabi na lang si Yuyi na mayabang si Li Yunxiao. At si Xu Danhe na nanunuya ay sinabi nito na walang silbi ang ganitong uri ng panunukso laban kay Liang Yuyi. Naging seryoso din ang ekspresyon ni Li Faiyu. Palagi niyang iniisip kung ano ang gagawin niya kung makatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Iyon ay dahil ang mga taong nakilala niya ay masyadong mahina. At nakangiting sinabi ni Li Yunxiao kay Yuyi kung naririnig siya nito, na kahit papaano ay nagpapatunay na ang mga sound wave niya ay makakarating sa kung saan naroroon ang iyong katawan kahit paano ka magtago. Dapat ay nasa punto ka man lang ng contact sa espasyong ito, kung hindi,
tuluyan siyang mawawala sa ibang void space. Ngunit walang pakialam na sinabi ni Liang Yuyi, na tama siya gayunpaman mayroong walang katapusang bilang ng mga puntos sa void space. Kahit na gumamit siya ng walang pinipiling pag-atake, ang posibilidad na tamaan siya ay 0, paano niya hahanapin ang punto ng pakikipag-ugnay, bukod dito ang puntong ito ay maaari pa ring lumipat. Napangiti naman si Li Yunxiao at kanyang sinabi. At unti-unting tumutok ang kanyang mga mata habang iniunat ang kanyang kanang kamay, naglalabas ng isang gintong liwanag at isang sinaunang alindog, mukhang napakaganda at kahanga-hanga. Sa kabilang banda, nanghina naman si Chen Wudi dahil sa ginawa ng ating bida. At nanginginig ang kanyang katawan. Natural niyang nakilala na yon ang kayamanan na inagaw ni Li Yunxiao sa Mount Meru. At ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang kumislap sa sama ng loob. Bumalik siya nang walang dala sa araw na yon. Napakasimple lang talaga basta sound wave attack. Ang lahat ng direksyon hindi ka makakatakas kapag inalog ka ng sound waves, ay siguradong manginginig ka basta hindi tumitigil ang kanyang sound waves at saan siya magtatago nun. At sa mga oras na ito ay nanlamig ang mga mata ni Li Yunxiao habang kinakalampag niya ang Dynasty Bell sa kanyang kamay. Isang sinaunang tunog ang kumalat, at ang sound waves ay agad na kumalat sa buong espasyo. At tanong naman nila na anong klaseng profound level weapon itong ginamit ni Li Yunxiao. Lahat ng naroroon ay nagulat. Kahit na ang isang ordinaryong pag-atake ng sound wave ay maaaring gamitin sa lahat ng direksyon. Hindi kailanman magiging kasing engrandi ng kampanang ito, puno ito ng sinaunang alindog, na parabang ang oras at oras ay dumadaloy sa ilalim ng tunog ng kampana. Sa pagkakataong ito maging ang ekspresyon ni Xu Danye ay ganap na nagbago, bakas ng gulat at pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. At wika ni Li Yunxiao kay Liang Yuyi, nahuli na siya, ang balanse ay nakasandal sa kanya, na may kumikislap na liwanag ng espada sa kanyang kamay. Biglang itinulak ni Li Yunxiao ang hilagang langit na Cold Star Sword sa isang punto sa hangin. Ang dalas ng sound wave sa puntong yun ay bahagyang nagbago, ngunit hindi pa rin ito makatakas kay Li Yunxiao sa matalas niyang divine sense. At sinabihan niya si Liang Yuyi na gusto niyang umalis. Sa ilalim ng impluwensya ng kanyang kampana. Kahit kaunting madalas na pagbabago-bago ay hindi makatakas sa kanyang pangunawa. Hanggat lumalaban ka sa kampana. Tiyak na magbabago ito. Maliban kung susuko siya sa paglaban, ang kapangyarihan ng kampana ay direktang papasok sa kanyang katawan, nanginginig ang iyong mga meridian, chi at dugo, at direkta siyang sasabog at mamamatay. Gumalaw ang sword beam sa kamay ni Li Yunxiao ayon sa kanyang perception. Humahabol sa direksyon na ginagalaw ni Liang Yuyi, mamamatay siya kung lumalaban ito, o mamamatay siya kung hindi niya lalabanan ang pipiliin nito. Si Li Yunxiao at ang kanyang Northern Heaven Cold Star Sword ay marahas na inalag, at ang kapangyarihan ng araw ay idiniin pababa. Unti-unting lumitaw ang figura ni Liang Yuyi sa hangin. Napuno ang kanyang mga mata. Ginamit niya ang pamamaraan ng naglalagablab na araw at mabangis na umatake. Sumigaw siya kahit na ibunyag nito ang kanyang tunay na katawan, maaari niya lamang labanan, at paano siya nito matatalo. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa Chamber of Commerce sa paligid ay nagulat lahat. Kung sila ang umakyat, sinong mag-aakala na napakagandang paraan para pilitin si Liang Yuyi palabas sa mga pangyayari ngayon lang. Kahit na alam niya ang diskarteng ito, sino ang makakagawa ng napakalakas na pag-atake ng sound wave at makontrol ng husto ito na maramdaman niya ang kaunting pagbabago sa ilalim ng sound wave. Natawa naman si Liang Yuyi na talagang may malaking agwat sa pagitan nilang dalawa. At hindi madaling lumaban, gayunpaman pagkatapos gamitin ang tenson sa kalangitan at ang stealth technique nito, at ang iyong pisikal na lakas ay mas mababa sa ikatlong bahagi ng dati. At hanggang kailan ba tatagal habang nagsasalita siya? Ang espada sa kanyang hawak ay hindi huminto kahit isang sandali, nagpatuloy siya sa paggamit ng iba't ibang galaw ng espada upang atakihin nakakaubos ng Liang Yuyi pisikal na lakas at vital chi. Maliban sa ilang mga perverts. Ang kakulangan ng pisikal na lakas ay isang kahinaan ng sinumang babae. At sa wakas ay tinamaan niya sa balikat si Yuyi na hindi na nito nasalag pa. Habang patuloy na umaatake si Li Yunxiao. Sa wakas ay nagsimulang mahulog si Liang Yuyi. Ang mga mukha ng mga tao sa kanyang paligid ay naging madilim, dahil lahat sila ay inilagay ang kanilang mga chips sa linya, at ngayon ay nawala na ang kanilang mga salawal. Namumula ang mukha ni Liang Yuyi.
Habang nakatutok sa kanya ang espada ni Li Yunxiao. Tumawa si Li Yunxiao habang nagte-teleport at nawala sa kinaroroonan niya. Isang paang lumitaw sa hangin sa tabi ni Liang Yui at sinipa siya ng malakas sa balikat dahilan para lumipad siya. Ang sipa na yun ay direktang nagpadala ng Qi Jin sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang Qi at dugo, siya ay itinapon sa malayo, nag-iwan ng mahabang marka sa lupa, nag-aalala naman ang kanyang kasamahan at agad silang nagtungo sa kanya. Ang malaking bola ng apoy sa field ay nawala din. Tapos na ang martial arts duel at may gusto pa bang ituloy? Si Li Yunxiao ay buong pagmamalaki na nakatayo sa field na may malabong ngiti sa kanyang mga labi. Sa mga mata ng karamihan, lahat sila ay may kanya-kanyang iniisip ngunit karamihan sa kanila ay mukhang solemn na. Lalo na sina Li Faiyu, Chen Wudi at Tang Xin, ang tatlong natatanging talento ng nakababatang henerasyon. Kung sila lang ang nakipaglaban kay Liang Yui, hindi lang malalaman ang kinalabasan, ngunit kahit na manalo sila, hindi sila mananalo ng ganoon kadali. Bigla na lang. Si Li Yunxiao ay naging isang malaking kaaway sa mata ng lahat. Si Li Yunxiao ang nanalo sa martial duel na ito. May pagtutol ba siya? Si Zhang Chong, na mukhang outsider, ay naging seryoso pagkatapos gamitin ni Li Yunxiao ang Dynasty Bell. Walang pagtutol, iniisip nito kung ano ang iniisip ni Elder Shu. Ngunit kulay berde na ang mukha ni Shu Danhei at hindi na siya makapagsalita. Ang mga mata niya kung saan puno ng pagkatalo. Sa pagkakataong ito, talagang nahulog siya ng husto. Hindi lang nawalan siya ng isang elder, ngunit natalo din siya sa isang laban bago pa man magsimula ang dalawang pagpupulong, mayroon ding hindi mabilang na mga primordial stones ang nawala sa kanya. At lahat ng ito ay ibinigay sa kanya ng binata na ito, gusto niya talagang sumugod at patayin ang taong ito sa lahat ng paraan. Pero alam niyang hindi niya kaya. Sa sobrang kahirapan, naglabas siya ng dalawang salita mula sa kanyang lalamunan, basurang malamig niyang tiningnan si Liang Yui ng nahiya. Nanginginig ang katawan ng huli sa ilalim ng kanyang mga tingin. At naramdaman niya ang panginginig at kahihiyan na umakyat sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang ulo at binigyan si Li Yunxiao ng isang kamakailang tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw at kahihiyan. Si Li Yunxiao ay sumimangot at malamig na sinabi, "Matandang babae, ang panalo at pagkatalo. Tinatawag na basura ang isang tao dahil lang nawala sila kung gaano kawalang klase." Napuno ng galit ang mga mata ni Shu Danhei at malamig na sinabi nito. Naglakas loob siya na pag-alitan siya nito ng malakas na killing intent na bumalat sa kanyang puso, at gusto niyang makahanap ng dahilan para patayin si Li Yunxiao sa isang iglap. At wala naman siyang paki. Kung pag-alitan siya nito. At naiinis na sinabi ni Li Yunxiao. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi siya kalaban niya ngayon, sasampalin niya ito hanggang sa mamatay, maghintay lang siya at sasampalin niya ito sa loob ng ilang taon. Pawisan ng lahat, ang lakas ng loob at insight na kailangan para makausap ang Martial Emperor sa ganoong paraan ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. At kung hinahanap ba niya si kamatayan? Kumurap-kurap ang figura ni Shu Danhei at nawala sa trono, ang kanyang mga kilos ay mas mabilis kaysa sa kanyang mga salita, at nang marinig ng lahat ang kanyang boses, inatake na niya si Li Yunxiao at kanyang nasalo ito na kanyang ikinabigla. Subalit after image na lang ang tinamaan ni Shu Danhei. Parehong nabigla sina Chen Wudi at Tang Xin, kung namatay si Li Yunxiao at hindi nila makuha ang impormasyon, nasayang lang ang biyahe nila. Tanging si Li Yunxiao lang ang natitira sa field bago siya mawala. Nakita na niya si Shu Danhei na hindi mapakali, kaya agad siyang nag-teleport at iniwasan ang malakas na pag-ataking yun. Biglang lumitaw ang isang malaking black pit sa martial arts arena. Hindi man lang nila nakita kung paano umatake si Shu Danhei, at ito ang naging resulta, nagbago ang ekspresyon ni Luo Ying at Zhang Chong, at agad silang gumalaw para harangan si Shu Danhei. Elder Shu kailangan niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Malamig na sabi ni Zhang Chong, ang resulta ng martial duel ay napagdesisyonan na, at lahat sila ay patas na tao, at siya ba ay talagang walang lasa gaya ng sinabi ni Li Yunxiao. Kinagat ni Shu Danhei ang kanyang mga ngipin sa galit habang nakatingin kay Li Yunxiao. Na unti-unting sumusulpot sa likod nila, at malamig na sinabi, tatandaan niya itong pangalan na ito at kanyang binantaan ito na hindi siya titigil hanggat hindi niya ito napapatay. Inip na ikinaway ni Li Yunxiao ang kanyang kamay at bumantong hininga. Anuman ang hindi lamang siya ang naglabas ng masasakit na salita pagkatapos matalo.
Ang mukha ay dapat makuha sa pamamagitan ng lakas, hindi sa pananakot sa pamamagitan ng mga salitang tanga na ibon, duwag daw ito. Sa ilalim ng matinding pagpapasigla, ay hindi na napigilan ni Shu Danhei na samuka ng isang subo ng dugo. Bilang dakilang elder sa Empyrean One Pavilion, hindi pa siya napahiya ng ganito. Ang kanyang mga mata ay lubos na namumula, at may isang salita lamang sa kanyang isip na pagpatay. Napakunot ang noo ni Luo Ying. Iniisip na hindi talaga alam ni Li Yunxiao kung ano ang hindi maganda para sa kanya. Kung ganap niyang galitin si Shu Danhei, kahit na makatakas siya sa kamatayan ngayon, makakatakas ba siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? At wika din ni Elder Zhang. Dahil sumasang-ayon din si Elder Shu sa resulta ng martial arts competition, tapos gagawin nila ang sinabi nila kanina. Dito na magtatapos ang bagay na ito, at ang Empyrean One Pavilion ay magdadagdag ng panibagong pagkatalo sa mga resulta ng dalawang tournament, hinayaan ang lahat na maghiwa-hiwalay. Habang nakatayo sa hangin, hindi pinansin ni Li Yunxiao ang pagkabigla ng karamihan at sinabihan niya si Ding Linger na kolektahin ang pera. Ang lahat ay nanginig, at ang mga mata ng maraming tao ay namula. Iyon ang lahat ng kanilang pag-aari, silang lahat ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin sa puot. Kung kaya sila ay natalo at hindi matanggap ay huwag silang magsugal. At ngayon lang sila nalugi ng pera sa tingin niya may mga taong nagsisimula ng mag-iinit ang ulo pero kung patuloy silang umiinit ay baka dito na sila mawala ng buhay. Ang malamig na boses ni Li Yunxiao ay umalingaungaw sa field at ginawa nito ang ilan sa mainit na ulo ng mga tao na malapit ng kumilos kagad at kumalma. Agad naman nagpasalamat ito, bagamat naiinggit si Chen Wudi sa mga natamo ni Li Yunxiao. Siya rin ay isang tao na nasisiyahan, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang parte at nagpasalamat. Ang mga tao mula sa Empyrean One Pavilion at ito ay kaakibat ng mga Chambers Commerce ay lahat ay may madilim na mukha at galit na umalis sa ilalim ng pamumuno ni Shu Danhei. Nagbigay bati naman ito, at siya ay umalis at nagpaalam na rin si Li Faiyu. Tumango si Li Yunxiao, "Young Master Li, huwag mong kalimutan ang kasiyasayang paliwanag na ipinangako mo sa akin kanina. Hindi niya na kaya ang dagok ng malinlang muli." Puno ng pawis ang noo ni Li Faiyu habang nakikinig. Buti na lang pag-usapan nila ito sa ibang araw, tumakas siya ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya pakiramdam niya na habang kinakausap niya si Li Yunxiao ay mas mapanganib siya. Pagkaalis ng lahat, mukhang naiinggit si Tang Xin at sinabing, "Congratulations sa tagumpay ni Young Master Yun." Bagamat tumaya siya kay Liang Yuyi bilang panalo, lagi siyang umaasa sa kanya. Lagi siyang sumusuporta at naniniwala na mananalo sa espiritu, at hindi niya inaasahan na masasaksihan niya ang ganong laban ngayon, hindi naman sila napunta sa walang kabuluhan. At siya ay mag-ho-host ng piging sa kampo ng 4 Extreme Sect ngayong gabi para aliwin sina Li Yunxiao at Chen Wudi, sana ay bigyan nila siya ng oras at tanggapin ang kanyang alok at karangalan. Ang kanyang kahulugan ay malinaw. Natupad na nila ang kanilang mga pangako, at siya na ang mag-ambag ng impormasyon. Bukod sa lokasyon ay nasa 4 Extreme Sect na isang malaking pagsubok para kay Li Yunxiao upang makita kung siya ay nang ahas na lumapit. Pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng labanan ngayon ang kanyang pangalan ay makikilala sa buong Merchant Union, siya ang pagtutuunan ng pansin pagkatapos makapasok sa Merchant Union sa mataas na profile manner. Malamang na marami ang gustong pumatay sa kanya. Sa 4 Extreme Sect magarantiya ba ni Young Master Tang Xin ang kaligtasan ni Li Yunxiao at nagpanggap ito na natatakot? Dahil dito ay natatawa si Tang Xin. At wika nito na Young Master yun. Magbibiro ba siya basta nasa loob siya ng 4 Extreme Sect, siya ay ang kanyang natatanging panauhin, poprotektahan kahit dumating ang mga taga 7 Major Superpower. Kumikislap ang mga mata ni Li Yunxiao habang sinasabi, "Ganoon ba talaga kaligtas na hindi siya magiging katulad ni Li Faiyu na yon? Na nangangako na yon ay mas maganda kaysa sa anupaman, ngunit nagbabago ng kanyang saloobin ng mas mabilis kaysa sa anumang bagay." Mukha namang desidido si Tang Xin at tinapak-tapik ang kanyang dibdib. Imposible yon. Nakasanayan lang ni Li Faiyu ang pagiging hamak na tao. Ang Myriad Treasure Store ay walang kumpara sa kanyang 4 Extreme Sect. Bukod pa si Brother Wudi ay nandito para saksihan ito, kaya paano niya babalikan ang kanyang salita? Gumalaw ang puso ni Chen Wudi at ngumisi siya, at sinabihan niya si Tang Xin napakaraming beses na niyang niloko ang iba, at huwag siyang tumulad kay Li Faiyu, na hindi maipaliwanag ang sarili.
Nginisian ni Tang Xin si Chen Wudi, sincere invitation lang ang sinabi niya sa tingin ba nito. Kayang balikan ni Tang Xin ang salita nito o baka magiging katulad lang siya ni Li Faiyu. At ilang sandali lamang ay tuluyan ang nagpaalam ang dalawa. Ngunit nagsalita naman si Ding Linger at sinabihan niya si Li Yunxiao na si Tang Xin. Ang imbitasyon ay tiyak na hindi magandang intensyon. Bakit siya lumalakad sa panganib? Agad naman sumagot si Li Yunxiao. Na mayroon siyang iba pang mga plano para sa bagay na ito, si Tang Xin ay ang nakatalagang malakas na puwersa na magagamit, kailangan niyang kontrahin si Tang Jia. Ang pagkakaroon ng mga dakilang demonyo ay isang malaking nakatagong panganib. Kung kinakailangan, baka kailangan pa niyang pangtulungan si Tang Xin ng buong lakas. Sambit naman ni Mo Xiaochuan, ganoon ba talaga kalakas ang mga dakilang demonyong yon? Ipinaliwanag naman ni Li Yunxiao. Ang iilang yon ay minsang katulad niya, mga buhay sa tuktok ng Nine Heavens, na ang lakas ay nawala sa paglipas ng panahon. Kung sila ay pupuna ng malawak na mapagkukunan ng sektang si Ji, sila ay magiging isang lubhang nakakatakot na puwersa. Ang mas ikinabahala niya, hindi nila sila kauri, at hindi sila mapagkakatiwalaan. Wika din ni Hao Lian. Nasa kasong yun, dapat nilang patayin sila bago sila maging isang tunay na banta, upang maiwasan ang mga kaguluhan sa hinaharap. Agad naman sinang-ayunan ni Li Yunxiao ang sinabi ni Hao Lian at yun talaga ang kanyang iniisip. Kaya sa handaan ngayong gabi, sisiyasatin niya rin ang kasalukuyang sitwasyon ni Tang Jiz. Kung kinakailangan, maaari nating isapubliko ang sitwasyon sa mga Great Demons na ito at hayaan ang Sacred Realm na mag-alala tungkol dito. Ngunit ang mga taong yun ay alam din ng marami sa kanyang mga sikreto. Pati na rin ang kinaroroonan ng Noah's Ark. Kung ikakalat nila ang impormasyong ito, tiyak na magdadala ito ng malaking panganib sa kanya at si Ye Fan. Saad pa ni Hao Lian. Kaya napakaraming intricacies at kung nalaman niya ito ng maaga ay kitilin niya sana ang buhay nila sa Demon Plane noon, kahit na anong mangyari. Ngunit ipinahayag ni Li Yunxiao na sa oras na yon, nagmamadali siyang hanapin ang Primeval Astral Wind sa Outer Realm. Hindi nito alam kaya wala siyang kasalanan. Ngunit isa rin itong magandang pagkakataon, dapat niyang gamitin ng husto si Tang Xin, at maging ang buong Merchant Alliance upang subukan at alisin ang mga banta sa hinaharap, at wika din ni Mo Xiaochuan. Para sa banquet na magaganap ngayong gabi, hayaan silang samahan siya sa kanyang pag-alis. Ngunit maimtim naman ang dalawa na nakikinig sa kanilang usapan. Dahil dito ay sinabihan ni Li Yunxiao ang kanyang dalawang disciple na mamayang gabi ay samahan siyang magtungo doon. At sinabihan niya ang lahat na bumalik na sa kanilang tirahan at magpahinga muna sa ngayon. Subalit agad naman niyang tinawag si Yunxiang na sandali lang na agad naman napalingon nito. At ipinahayag ni Li Yunxiao na meron silang importanteng pag-uusapan. Napahawak naman si Yunxiang sa kanyang dibdib at ito'y namula dahil hindi nito inaasahan na meron sasabihin sa kanya si Li Yunxiao. Ngunit napapalingon naman si Hao Lian sa dalawa at iba ang kanyang iniisip sa mga oras na ito. Ngunit tila nakaramdam din ng selos si Ding Linger kay Yunxiang. Subalit si Mo Xiaochuan naman ay kalmadong nakahawak sa ulo nito at parang inaasahan na niya ito.